May mga sandaling hindi natin maipaliwanag, pero alam natin may gustong sabihin ng Diyos. Ang puso mo pagod na, ang isip mo gulo-gulo. Pero ngayon, hindi ka naparito para lang makinig. Naparito ka para maranasan ang kapayapaan ni Jesus. Hindi aksidente ang pagkakadako mo rito. Sabi sa awit 29:11, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kaniyang bayan. Ang Panginoon ay pagpapalain ang kaniyang bayan ng kapayapaan. Kaya ngayon, ihanda mo ang puso mo. Hayaang ang tinig ng Diyos ang mangusap sa iyo. Tumahimik sandali, huminga ng malalim, dahil sa susunod na sandali, kakausapin ka niya. Alam mo, may mga umagang kakaiba. Yung tipong hindi mo pa man nasasabi ang panalangin mo, parang may tugon na. Ganyan ang presensya ng Panginoon, hindi mo kailangang isigaw sapagkat naririnig niya kahit ang bulong ng puso mo. At ngayong umaga, nais kong ipaalala sa iyo, may plano ang Diyos, may pangako siya. At higit sa lahat, may kapayapaang inihanda niya para sa iyo. Hindi ito kapayapaan na gaya ng ibinibigay ng mundo. Hindi ito pansamantala, hindi ito nakadepende sa sitwasyon mo. Ito'y kapayapaan na galing sa langit, kapayapaang umaapaw na sumasalo sa iyo sa bawat paghinga mo. Jesus ang nagbibigay nito, siya ang nagpapatahimik sa bagyo. Sabi sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito. Ang Diyos ay naririto. Ang Espiritu Santo ay kumikilos at may gustong iparating si Jesus sa puso mo ngayon. Lumapit ka, huwag kang matakot. Buksan mo lang ang puso mo at hayaang siya ang manguna. Sabihin mo sa comments, Panginoon, binubuksan ko ang puso ko sa iyong kapayapaan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos. Tahimik ka muna, dahan-dahang huminga, pumikit kung kaya mo. Dahil sa oras na ito, may ginagawa ang Diyos na hindi mo pa nakikita pero mararamdaman mo. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang mahalaga ngayon ay ang puso mo na handang makinig, handang tumanggap, handang maranasan ang kapayapaang ipinangako ni Jesus. Sabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan ang hahawakan natin ngayon, panalangin, pagtitiwala. Paglapit, hindi dahil perfecto ka, kundi dahil tapat siya. Hindi dahil alam mo lahat, kundi dahil alam niya ang lahat. Kaya ngayong sandaling ito, manalangin tayo. Sabayan mo ako hindi lang sa bibig, kundi sa puso. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, buong puso akong lumalapit sa iyo. Inihahandog ko ang bawat tibok ng puso ko, bawat paghinga, bawat iniisip at nararamdaman, lahat sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam kong ikaw lang ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Salamat po, Jesus, dahil ikaw ang liwanag sa dilim. Ikaw ang tinig sa gitna ng katahimikan. Ikaw ang kamay na hindi bumibitaw. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo ako kailanman iniwan kahit nung mga panahong akala ko wala ka. Salamat dahil ngayong umaga naririto ka. Nararamdaman ko. Patawad, Panginoon, sa mga oras na ako'y nagduda. Patawad sa mga panahon na mas pinili kong mangamba kaysa magtiwala. Patawad sa mga hakbang na hindi ko dinalangin bago gawin. Pero ngayon, gusto kong magsimula ulit. Gusto kong buksan ang puso ko. Gusto kong maranasan ang kapayapaang nanggagaling lamang sa iyo. Inaamin ko, Panginoon, minsan hindi ko alam kung ano ang gagawin. Minsan parang ang bigat-bigat ng lahat. Pero naniniwala ako na sa bawat paglapit ko sa iyo, may ginagawa kang bago. May ginagawa kang hindi ko man makita ngayon, pero alam kong may katuparan.
Dahil sinabi mo sa iyong salita, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon ay lalabas. Hindi mo ba nalalaman? Isaiah 43:19. Panginoon, hinihiling ko po ang iyong kapayapaan, ang kapayapaan na hindi nabibili, hindi nauunawaan ng mundo, pero kayang itahimik ang kaluluwa. Ibinibigay ko sa iyo ang bawat alalahanin, bawat iniiyakan, bawat iniisip ko tuwing gabi. Sa iyo na po lahat, Panginoon. Kayo na po ang bahala. Gabayan mo ako, kausapin mo ako, iparinig mo ang iyong tinig. At kung hindi ko man marinig agad, tulungan mo akong manahimik at maghintay. Turuan mo akong magtiwala, bigyan mo ako ng puso na mapagpakumbaba at pananalig na hindi natitinag. Tulad ng sinabi sa awit 46:10, kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Dalangin ko rin ng pamilya ko, Panginoon, ang mga mahal ko sa buhay. Ingatan mo sila, yakapin mo sila ng iyong kapayapaan. Kung may sakit, hipuin mo ng kagalingan. Kung may takot, palitan mo ng tapang. Kung may kawalan, punuin mo ng pag-asa. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nauubusan ng paraan. Hindi ko alam ang bukas, Panginoon, pero sapat na ang malaman kong hawak mo ito. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang mga pagsubok, pero alam kong kasama kita sa bawat hakbang. Kaya't ngayon, tinatanggap ko ang kapayapaang galing sa iyo. Tinatanggap ko ang bagong simula. Tinatanggap ko ang presensya mong buhay, totoo at tapat. Salamat po, Jesus, sa pagyakap sa akin sa panahong ito. Salamat sa katahimikan, salamat sa kapayapaan, salamat sa biyaya, salamat sa sagot, salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago. At sa oras na ito, ipinapanalangin ko rin ang lahat ng nanonood ngayon. Panginoon, abutin mo sila kung nasaan man sila, sa kwarto, sa trabaho, sa sasakyan, sa lugar na tahimik o maingay, ikaw ang makatagpo sa kanila. Bigyan mo sila ng tunay na kapahingahan. Bigyan mo sila ng direksyon. Iparinig mo ang iyong tinig. Iparamdam mo na hindi sila nag-iisa. At sa bawat isa na nanonood, inaanyayahan kita ngayon. Ipikit mo ang iyong mga mata, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo, at ulitin mo ito mula sa puso. Jesus, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa, pero alam kong kasama kita. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig. Salamat sa pagsagot sa aking panalangin. Amen. Manatili kang tahimik sa presensya niya. Pakiramdaman mo ang katahimikan. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, ito ang oras na para sa iyo. Huwag kang magmadali. Huwag kang lalayo. Dahil may susunod pa siyang gustong sabihin. Isang salita lang niya, maaaring baguhin ang buong araw mo. Kung nakaabot ka sa panalangin ito at naramdaman mong may kapayapaang dumaloy sa puso mo, isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon sa iyong kapayapaan." At kung gusto mong ipanalangin ka pa, ilagay mo rin ang prayer request mo sa baba. Maraming nananalig ang magtataguyod sa panalangin kasama mo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe. May mensahe pa ang Diyos para sa iyo bukas. Sa katahimikan ng puso mo ngayon, gusto kitang dalhin sa isang kwento mula sa salita ng Diyos. Isang kwento na hindi lang basta istorya, kundi paanyaya para maranasan ang kapayapaan ni Jesus sa gitna ng bagyo. Alam mo ba kung paano gumalaw si Jesus nung ang lahat ay natatakot, habang ang mga alon ay bumabangga sa bangka at tila lulubog na sila? Tingnan natin ang Marcos 4:37-39. At nagbangon ang isang malakas na bagyo ng hangin at ang mga alon ay humampas sa daong, anupat ito'y halos mapuno na. At siya'y natutulog sa hulihan sa isang kutsyon, at ginising nila siya at sinabi sa kaniya, "Guro, wala bang anuman sa iyo na tayo'y mapapahamak?" At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka, ikaw ay magpakalma." At tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na katahimikan. Grabe, di ba? Habang ang lahat ay balisa, natutulog si Jesus. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil siya ang kapayapaan. Sa gitna ng gulo, may kapayapaan siya na hindi naaapektuhan ng bagyo. At nung dumating ang takot sa mga disipulo, lumapit lang sila sa kanya.
At nung tumayo siya, isang salita lang, tumahimik ang dagat. Ngayong umaga, tinatanong ka ni Jesus, bakit ka natatakot? Nasa bangka mo ako. Minsan kasi, iniisip natin na kapag may bagyo, ibig sabihin wala ang Diyos. Pero sa totoo lang, minsan ginagamit niya ang bagyo para matutunan natin kung sino siya talaga. Hindi siya Diyos na basta lumalayo sa gulo. Siya ang Diyos na sumasama sa atin sa gitna ng gulo. Kapatid, anong bagyo ang pinagdadaanan mo ngayon? Problema sa pamilya? Kakulangan sa pera? Sakit na walang lunas? O baka may gulong emosyonal, lungkot, pangungulila o pagkalito? Alam mo, ang kagandahan ng pagkilala kay Jesus ay hindi lang sa mga panahon ng tagumpay, kundi lalo na sa mga panahon ng kawalan. Ang mga disipulo kasama si Jesus araw-araw, nakita nila ang mga himala. Pero nung dumating ang bagyo, natakot pa rin sila. Alam mo kung bakit. Kasi minsan, kahit alam natin ang salita, kahit alam nating mabuti ang Diyos, nadadala pa rin tayo ng takot kapag nararamdaman nating parang tahimik ang langit. Pero ang totoo, hindi siya nawawala. Tulog man siya sa ating paningin, gising siya sa kanyang kapangyarihan. Gusto kitang hikayatin ngayon, ano ang tinig ng bagyo sa buhay mo na kailangan ng patahimikin ni Jesus? Dahil may kapangyarihan siya sa hangin at sa alon. May kapangyarihan din siya sa emosyon mo, sa sitwasyon mo, sa bawat detalye ng buhay mo. Hindi mo kailangang isolve lahat. Hindi mo kailangang intindihin lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay gawin ang ginawa ng mga disipulo. Lumapit. Gisingin siya, hindi dahil tulog talaga siya, kundi dahil gusto niya na mapalapit ka. Gusto niya marinig ang boses mo. Gusto niya makita mong siya ang tanging sagot. Ilang beses mo na bang kinaya lahat mag-isa? Ilang beses ka na bang umiyak sa gabi na walang nakakarinig? Ilang beses ka na bang nagdasal na parang walang sagot? Pero alam mo, kahit hindi mo pa naririnig ang sagot, gumagalaw na ang Diyos. At sa isang salita lang niya, tatahimik ang lahat. Kapag si Jesus ang nagsalita, walang ibang boses ang makakapanatili. Kapag sinabi niyang tumahimik ka, kahit gaano kalakas ang bagyo, titigil ito. Kaya hayaan mong siya ang magsalita sa puso mo ngayon. Pakinggan mo ang tinig niya, hindi ang takot. Pakinggan mo ang salita niya, hindi ang duda. Pakinggan mo ang pangako niya, hindi ang problema. Sa Salmo 46:1, sinasabi, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklulo sa kabagabagan. Sa gitna ng lahat, siya pa rin ang matibay mong kanlungan. Hindi mo kailangang tumakbo kung saan-saan. Tumakbo ka lang sa Kanya. Alam mo, minsan ginagamit ng Diyos ang katahimikan para ipakita kung gaano siya kalapit. Parang isang ina na binubulong ang pag-ibig sa tenga ng anak, kailangan mong lumapit para marinig. Kaya sa halip na magreklamo na tahimik siya, lapit ka pa. Dahil baka ang hinihintay lang niya ay ang buong puso mong pagsuko. At ngayong naririto ka, nakikinig, nagpapakumbaba, nagbubukas ng puso, nandyan din siya. Baka hindi pa siya bumubulong ng sagot, pero siguradong inaakap ka na niya ng kapayapaan. Hindi ka pinabayaan, hindi mo lang siya naririnig noon dahil sobrang ingay ng paligid, pero ngayon, mas tahimik ka na, mas handa ka ng makinig, at sa katahimikan na ito, darating ang kapayapaan. Gaya ng ginawa niya sa mga disipulo, tatayo rin siya sa bangka ng buhay mo. At sasabihin niya sa takot mo, tumahimik ka. Sasabihin niya sa sakit mo, ikaw ay pagalingin. Sasabihin niya sa kawalan mo, magkakaroon ka. Sasabihin niya sa puso mong pagod, ako ang kapahingahan mo. At sa susunod na paggising mo, magkakaroon ng katahimikan hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo. Kasi yun ang pangakong kapayapaan ng Diyos, hindi laging pagbabago ng sitwasyon, kundi pagbabago ng puso sa gitna ng sitwasyon. At di ba yun ang himala, yung kahit di pa naayos ang lahat, payapa ka na, kasi alam mong kasama mo siya. Kaya kapatid, hawakan mo ang pangakong iyon. Huwag kang bibitaw, huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang Diyos, hindi pa huli ang lahat, may ginagawa siya. At kung kaya niyang patahimikin ang dagat, kaya din niyang patahimikin ang puso mong gulong-gulo.
Kung naramdaman mong may sinabing bago si Jesus sa puso mo ngayon, isulat mo sa comments, "Tumatayo si Jesus sa bangka ko." At kung may gustong ipanalangin para sa pamilya mo, sa kalusugan mo, o kahit anong iniiyak mo sa gabi, isulat mo lang. Buong komunidad ang mananalangin para sa iyo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil may isa pang mensahe na hinihintay ng puso mo sa susunod nating dasal. Ngayon, mahal kong kaibigan, narito tayo, may dala ng karanasan ng katahimikan, kapayapaan at paglapit sa Diyos. Pero alam mo, may isang bagay na mas ibibigay ang Panginoon sa iyo bukod sa katahimikan. Ang kapayapaan niyang nagpapalakas, ang kapayapaang nagiging sandata laban sa takot. Hindi iyon ordinaryong kapayapaan. Ito ang pagpapala ng Diyos bilang proteksyon mo, lakas mo, direksyon mo. Iyan ang kapangyarihan ng kapayapaan ni Kristo, hindi pasibo kundi aktibo, saksi ng pananalig, sandigan sa pagtatag, ilaw sa landas. At ito ang gusto kong ibahagi sa iyo ngayon, na ang kapayapaan ay hindi lang para sa katahimikan, kundi para sa laban. Nung sinabi ni Jesus sa dagat, "Tumahimik ka, ikaw ay magpakalma," tumigil ang bagyo sa loob lang ng isang salita. Subukan mong isipin, mauorganisa ba ng salita mo ang unos sa buhay? Hindi. Pero kapag salita niya ang dumating sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pananampalataya, babagsak ang bagyo. Iyan ang direksyon ng Diyos. Salitang pumapaloob, nagpapatahimik, nagbibigay ng graffiti sa hangin ng kaluluwa mo. At sa Filipos 4:7, sinabi, "At ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Dahil anong di malirip ang ibig sabihin? Kahit hindi ka makagawa ng rason o pag-intindi, kundi mararamdaman mo ang presensya na humahaplos. Hindi dahil nagpalakas ka, kundi dahil siya ang nagpalakas sa iyo. Hindi dahil alam mo ang plano, kundi dahil alam mo kung sino ang kasama mo. Ang kapayapaang iyon, hindi lang proteksyon laban sa takot, ito rin ay gabay sa paggalaw. Kapayapaang nagbibigay linaw. Kapayapaang nagiging checkpoint ng puso mo. Hindi ka basta tumatalon sa desisyon mo dahil takot o dahil emosyon, kundi dahil sa tinig ng Panginoon. Sa bawat hagupit ng duda, maaari kang huminto at tanungin, "Diyos, anong susunod na hakbang mo para sa akin?" Iparinig mo, ipakita mo. Tingnan mo ang galaw ng mga disipulo, hatiin natin ang perspektiba. Hindi nila agad naintindihan ang kapayapaan na hatid ni Jesus. Pero nang siya'y ngumiti, nang siya'y humarap at tumawag, nagkaroon sila ng tapang. Hindi agad nawala ang bagyo, pero nagkaroon sila ng puso na kayang tumingin sa Diyos, hindi sa problema. At iyan ang gustong gawin ng Diyos sa puso mo ngayon, gawing mas malakas, hindi mas mahina, mas matatag, hindi magmath, mas malinaw, hindi naliligaw. Hindi lang yan, sapagkat ang tunay na pagpapala ng kapayapaan ay kapag nahawakan mo ang tapang na mangako kahit wala pang resulta. Hindi kailangang kumpleto ang pangyayari. Minsan, sapat nang sabihin mo lang, "Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita, nakikita ko na ikaw." At doon magsimula ang himala. Sa Salmo 23:4 nasabi, "Bagaman ako'y lumingon sa pugon ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko." Iyan ang kapayapaan na lumalakas dahil may kasama, hindi ka naglalakad mag-isa sa dilim. Hindi ka lang basta ginabayan ng tinig, kundi niyakap ng kamay ng Diyos. Anuman ang kalagayan, ang kawalan, ang sakit, ang kawalan ng trabaho o ang pagod sa relasyon, hindi ito katapusan, kundi paanyaya para humawak ng kamay niya. Kaya't kung tumuding sa harap mo ang bagyo ng buhay mo, ilog ng utang, krisis emosyonal, hinabol ng deadline o pagkakataong parang hindi sapat, the peace of God goes beyond. Magiging sandata mo ito at hindi lang pangaruga, kundi pagpapala. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, sa anong lugar sa puso mo gusto mong maranasan ang ganitong kapayapaan?
Kung sa puso mo may lungkot, may iniiwang sugat, may pangungulila, maniwala ka, ang Diyos ay may kapayapaang handang ibuhos. Kung ikaw ay natatakot sa bukas, alam mo, sapat nang sabihin mo sa Kanya, Jesus, paghinga ko iyong kapayapaan. Gamitin mo bilang aking sandalan. Hindi kailangang madali ka agad, pero simulan mo muna. Mangarap kang may kapayapaan. Lakasan mo ang paglipad mo sa panalangin. Tulong mo siya sa bawat hakbang at hayaan mo siyang tumindig sa puso mo bilang iyong gabay at protektor. Hindi lahat ng bahaging ito ay magpapakita agad ng bunga. Pero kapag sa puso mo may tinig ng kapayapaan, kapayapaang nagbibigay lakas, kapayapaang nagbibigay linaw, kapayapaang nagpapalago, siyempre hindi basta matatapos ang iyong paglalakbay dito. Meron pa. At sa susunod nating sandali, pag-uusapan natin kung paano buuin ang kapayapaan sa pang-araw-araw nating gibain, paano ito gawing pundasyon para sa araw-araw na gawain, at paano ito gagabay sa iyong relasyon sa Diyos nang hindi nawawala. Kung naramdaman mo ngayon ang isang tahimik na apoy ng kapayapaan, isang kumpiyansa na nagmumula sa Kanya, isulat mo sa comments, "Kapayapaan ang aking sandata." At kung may isang salita ng Diyos na nais mong ipanalangin ko, sabihin mo din, sama-sama tayo sa panalangin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe muna para hindi mo mamiss ang mensaheng magpapalakas sa iyo bukas at araw-araw. Dahan-dahang mararamdaman mo, habang tumatagal, hindi lamang katahimikan ang bumabalot sa iyo, ngunit tila yakap ng kalangitan hatid ni Jesus na nagpapalakas, nagpapaluwag, nagpapalakas. At mula rito, sisimulan nating tuklasin kung paano gawing ilaw at sandigan ang kapayapaan sa bawat araw mo. Hindi ito basta ideya, hindi ito basta gusto. Ito ay spiritual na daloy, isang presensya na gumagawa ng pambihirang paraan kapag naniniwala ka. Simulan mo sa umaga, bago magising ang mundo, bago magsimulang magingay, bigyan mo ng oras ang iyong puso. Tanungin mo, Jesus, dahil ikaw ang kapayapaan, paano ka ko makakasama ngayon sa aking unang paghinga? Huwag mong kalimutan ang kapayapaan ni Kristo kapag inanyayahan mo tuwing umaga. Hindi ka lang iniiwan sa katahimikan, bagkus, ito ang magdadala ng liwanag sa buong araw mo. Gaya noong sinabi niya sa mga disipulo, tumahimik ka, ikaw ay magpakalma. Ganon din kapangyarihan ang naipapasa sa iyo kapag sumuko ka sa kanyang tinig. Sa gitna ng trabaho, sa gitna ng obligasyon, kahit may deadlines, may pressure sa pamilya, may kailangan sa relasyon, huwag hayaan ang iyong isip ang magdesisyon. Hayaan ang tinig ng Panginoon ang magpatnubay. Panalangin mo, Panginoon, dahil sa presensya mo ang kapayapaan ko, tulungan mo akong magdesisyon ngayon na nakatapat sa iyo. Yan kapayapaan bilang direksyon, yan ang kapangyarihan ng kapayapaan na hindi nauubos, na nagpapatuloy kahit ubos ang karga mo. Sa gabi, ibalik mo sa Kanya ang araw mo. Ano man ang nangyari, ang tagumpay mo, ang kabiguan mo, ang ating emosyon, isakripisyo mong muli sa Kanya. Jesus, kung kasi may kapayapaan ako ngayon, ay dahil kasama kita, ipagpapatuloy kitang sundan bukas. Sa bawat pagsasakripisyo mo ng araw mo sa Kanya, lalo pang lalalim ang kapayapaan mo. Hindi ito perpekto, hindi ito instant. Pero ito ang proseso ng pinal na himala na sa bawat hagupit ng buhay, tumitindig ka dahil dala mo ang kapayapaan kay Kristo Jesus. Kapag beses mo nang sinubukan, makikita mo sa sariling buhay mo, hindi mo man malaya ang daan, malaya ang puso mo. Hindi mo man alam ang susunod na hakbang, alam mong kasama mo ang Ama. At sa pamamagitan ng araw-araw na paglapit, unti-unti mong mabubuo isang buhay na alay ni Kristo, pinatatakbo ng Kanyang kapayapaan, hindi lang pang emosyon, hindi lang pang okasyon, hindi lang pang emergency, ito ay pang araw-araw. At pagkatapos nating lumakad sa ganyang araw, makarating tayo sa punto na hindi tayo ginagabayan ng takot o pangamba, kundi ng kalakasan, direksyon at pag-asa. Hindi lang tayo umiilaw sa sarili nating kwento, tayo'y nagiging liwanag para sa iba.
Kapayapaan natin ang nagbibigay tiwala sa iba na may Diyos na hindi nananakawan ng kontrol. Minsan, ang simpleng pangungusap sa tao sa harap mo, may kapayapaan ako kahit gulo ng mundo, ay maaaring iyon na ang mensahe na matagal nang hinahanap nila. Kaya ngayon, tanong ko sa iyo, handa ka na bang gawing pang-araw-araw ang pagpundar ng kapayapaan? Isipin mo kung paano mababago ang buhay mo, ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang bawat relasyon mo kapag ginawa mong teritoryo mo ang kapayapaan ni Kristo. Hindi idea lang, hindi desire lang, tunay. Hindi kailangan perpekto ka, kailangan mo lang sumuko. Sa susunod nating sandali, uunawain natin kung paano gawing formal na panapanahong oras. Halimbawa, sa umaga, tanghali, gabi, asang altar para sa panalangin, kung saan nagtititiyak ka ng direksyon, lakas at kapayapaan sa bawat hakbang mo. Kapayapaan bilang lifestyle, hindi lang panandalian. Kapayapaan bilang pundasyon, hindi lang pilit. Kung nasapian ka na ngayon ng Galileyong kapayapaan, isang kapanatagan na hindi mo maipaliwanag, isulat mo sa comments, kapayapaan ang buhay ko ngayon. At kung may prayer request ka, kahit maliit, kahit malaki, ilathala mo rin doon. Sama-sama tayong magdasal. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick mo na para hindi mo ma-miss ang susunod nating paglalakbay sa tinig ng Diyos araw-araw. Kapatid, napansin mo ba? Hindi mo na lang basta naririnig ang salita ng Diyos, nararamdaman mo na. Dumadaloy sa iyo ang kapayapaan na tinanggap mo sa simula ng video na ito. Ngayon ay naging ilaw sa loob mo. Hindi ito ordinaryong pakiramdam. Ito ay presensyang nagpapalakas sa bawat kalamnan ng pananampalataya mo. Isa itong paalala na hindi mo na kailangang harapin ang bawat araw ng mag-isa dahil kasama mo siya umaalalay sa bawat hakbang. At ngayon, habang lumalalim ang gabi o habang bagong araw ang sinasalubong mo, nais kong sabihin ito. Ang kapayapaan ni Jesus ay hindi lang para sa malalaking labanan. Ito ay para rin sa maliliit mong desisyon, mga desisyong tila hindi mahalaga, pero may bisa sa direksyon ng buhay mo. Panginoon, ano ang gusto mong piliin ko? Sa mga ganitong tanong, nagsisimula ang pahayag ng Diyos. Ang presensya niya ay hindi mapanlinlang, ito ay tiyak. May tinig siya sa gitna ng lahat, basta marunong tayong manahimik at makinig. Sinasabi sa Colosas 3:15, at paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo na sa Kanya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Paghariin, ibig sabihin, hindi lang hayaan, kundi payagan talaga siya na angkinin ang lahat. Kapag pinaghaharian ng kapayapaan ang puso mo, mapapansin mong hindi mo na kailangang ipilit ang mga bagay. Hindi mo kailangang kontrolin ang takbo ng mga sitwasyon. Ang ginagawa mo na lang ay sumabay sa agos ng grasya. Naaalala mo ba yung mga panahong hindi mo na alam ang susunod na gagawin? Yung parang lahat ng pintuan ay sarado, yung kahit anong dasal mo parang walang sagot. Pero kahit pa ganun, bakit parang may kapayapaan pa rin sa puso mo? Hindi mo maipaliwanag, pero nandun siya. Yun ang himala ng kapayapaan. Hindi nakabase sa resulta kundi sa presensya. Hindi nakabase sa sagot kundi sa pagsama niya. Kaya't ngayon, gusto kong itanong, saang bahagi ng buhay mo kailangan mong hayaan ang kapayapaan niya ang mamuno? Sa pamilya ba na tila nagkakahiwalay? Sa relasyon mong may lamat? Sa trabaho mong wala ng kasiguruhan? O baka sa sarili mong puso na minsan ay punong-puno ng ingay, guilt o pagdududa? Huwag mong hayaang paulit-ulit na kumatok ang Panginoon. Buksan mo ang puso mo ngayon, ipaubaya mo. Hayaan mong siya ang magtakda. Pangako niya sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Kaya't bakit mo pa hahayaang ang takot ang magdikta ng lakad mo? Ang kapayapaan ng Diyos ang dapat mong saligan,
Yun ang tunay na direksyon ng pananalig. Ngayon, habang iniisip mo ang mga susunod mong hakbang, tandaan mo ito. Hindi aksidente na pinili mong manood ngayon. Hindi ito random video. Ito'y sagot. Isang tahimik pero matatag na pahayag mula sa langit na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako. At ang kapayapaan ko, hindi mo lang mararanasan, isa na itong bahagi ng pagkatao mo." Pwede mong sabihin sa sarili mo, "Jesus, salamat. Hindi ko kailangan ng lahat ng sagot, basta ikaw ang kasama ko." At kapag ganito mo inangkin ang kanyang kapayapaan, makikita mong nagbabago ang ihip ng hangin. Baka hindi agad magbago ang sitwasyon mo, pero ang pananaw mo nagbabago. At minsan, yun na ang unang himala. Kaya sa pagsasara ng video na ito, gusto kitang hikayatin na gawin itong araw-araw. Paggising mo pa lang, sabihin mo, "Jesus, paghariin mo ang iyong kapayapaan sa puso ko." Gawin mo ito bago mo hawakan ang telepono mo, bago mo pasukin ang social media, bago ka sumagot ng anumang alalahanin. Unahin mo siya, kasi kapag siya ang nauna, lahat susunod. At bago tayo tuluyang magtapos, may paanyaya ako, huwag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Manatili ka sa daloy ng kanyang salita. Maraming mensahe pa ang darating, maraming panalangin pa ang magpapalakas sa iyo. Kaya ngayon, pakiclick ang subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At pindutin ang bell icon para ma-notify ka tuwing may bagong panalangin. Dahil araw-araw may bagong direksyon ng Diyos para sa iyo. At habang nandito ka pa, may lalabas na video sa screen mo ngayon. Isa pa itong panalangin na magpapalalim ng ugnayan mo sa Kanya. Click mo yan pagkatapos nito, huwag mong palampasin. Baka yun na ang mismong sagot sa hinihiling mo ngayon. Kung naramdaman mong nagsalita sa iyo ang Panginoon sa panalangin ito, isulat mo sa comments. Ang kapayapaan ni Jesus ay buhay ko. At kung may prayer request ka pa, ilahad mo rin. Sama-sama tayong manalangin. Dahil dito sa channel na ito, hindi ka lang basta nanonood, kasama ka sa pamilya ng pananalig. Hanggang sa susunod nating panalangin, manatili ka sa kapayapaan, manatili ka sa presensya, sapagkat ang Diyos ay hindi pa tapos sa kwento mo.